Yan, okay mga tol, na muli pagpalang araw po sa inyo lahat. So habang wala tayong gawa ngayon at naghihintay, umpisa natin itong vlog na to sa shoutout na kagad, no? So mamaya ikukwento ko sa inyo kasi marami nagchat-chat sa atin kung paano daw ba magumpisa as crane operator or mag-rigger, no? So ang dami nagchat na nagpapatulong sa akin na kasi gusto daw nila mag-apply dito at magpapa-training nga, no? So yung iba nga nagsasabi na kahit wala na raw bayad, matuto lang, no? So mamaya ikukwento ko sa inyo yung isang istorya na kakilala ko. Actually hindi pa kami nagkikita ng personal, no. So yun nga, gagawin ko na siyang isang magandang halimbawa kung paano siya nagsumikap na ilang taon na rin na nakaraan. Hindi pa ako nagbablog noong time na yon, 2014. Papakita ko sa inyo yung screenshot ng aming conversation. So shoutout kay kay Marlon Parico Manuel, no. So shoutout sa iyo, tol. At isa siyang mabuting halimbawa na nag-umpisa talaga siya as in labor. So nagkakilala lang kami by chat at hindi pa kami nagkikita ng personal, no. So matagal na rin kami magkakilala by chat lang, no. So shoutout sa iyo, pareng Marlon Manuel, Parico Manuel, sorry. So isa siyang magiting na operator na ngayon, mas malaki pa nga yata at mas magaganda pa yung unit na nahawakan niya kumpara sa akin, no. So at yun na nga, syempre umpisahan na muna natin sa shoutout bago natin tuloy itong video na to. Shoutout pala kay Roger DRTV channel, no. So si Roger DRTV Valdez ang apelyido niya. So bigla ko tuloy naalala kasi isa rin akong taga-subaybay niya dahil ako ay nag-search din minsan. So marami rin siyang mga crane tutorial, no. So nag-search ako about drilling kasi hindi pa talaga ako nakakahawak ng drill. Although may idea tayo, siyempre nagse-search din tayo. At yun nga, nakita ko yung channel ni DRTV na si Roger Valdez. So bigla ko naalala si Victor Valdez. Yun nga pala mga tol, shoutout kay Victor Valdez. Isa rin siya magiting na supervisor ngayon. At sa mga di pa nakakaalam, muli ulitin ko, si Victor Valdez ang unang-una ko naging crane operator. Yan. At although hindi niya ako pinapasampa na una kasi alam niyo mga tol, yung isang operator hindi niyo siya pwedeng i-please na turuan kayo. Kasi depende sa operator or pakikisama niyo, no? Hindi ko mo matagal na kayo magkasama. Pwede mo siyang persahin na, oy pre, turuan mo ako, nasa operator na yan. Kasi alam niyo naman yung risk na pag ang isang rigger is nakadisgrasya. So, nakakasampa ako kay Victor Valdez dun, as in basic lang, tsaka yung pag-uwi siya, dun ako sa crane natutulog. So, yun yung time na natututo ako paunti-unti, pero hindi naman siya biglaan. So, nabanggit ko nga ulit na ang unang nagpasampa sa akin is si Michael Cruz o si Konsi Maki. Yan, pangalawang naging crane operator ko siya na nagbigay naman siya ng tiwala sa akin at yun yung first time kong ibig sabihin na nakapag-lift, nagli-lifting ako. So si Victor Valdez, marami rin ako natutunan sa kanya mga tol. Lalong-lalo na sa theory, although hindi pa ako talagang literal na no? Hindi pa ako legit na rigger, ano pa lang ako ng parang crane helper. Ang unang-una ko sa kanyang formula na natutunan ay yung size ng kable. So siguro sa susunod o kung kaya kong sabihin mamaya kung paano mag-compute ng kable. Basta yun ang una ko natutunan sa kanya, yung formula nun. Yung sinasabing diameter times 8 yun. Talagang tumatak sa utak ko yun. Hanggang ngayon nagagamit ko pa rin. At yung mga sa hindi nyo, ano ba tawag dito? Sorry, nabubulol ako. Si Victor Valdez, dahil nga sa supervisor na siya ngayon, siguro hindi niya na ginagawa yung mga dati niyang ginagawa. Pero alam nyo, sa kanya ko rin natutunan yung mga ipinagbabawal na technique. Tensya na, sir. Nabanggit ko na eh. Ayan, marami ako natutunan. Kung pag sa exhibition lang, si Victor Valdez, maragaling din sa exhibition yan. Although pagdating sa safety, andun tayo. Pero alam niya kung hanggang saan siya nakakarating. Kumbaga, ang pinag-usapan natin dito is yung parang bypass ba. Sa mga bypass yan, yung mga nagpapaangat ng crane. Hindi pa ako rigger nun, pero yun pa lang, natutunan ko na sa kanya. So malaki. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa yung time na yun. Pero, syempre, nagmamature tayo. Habang tumatagal yung safety natin, pahigpit ng pahigpit. Hindi ko na rin siya masyadong ginagawa yung mga exhibition na nagpapaangat ng crane. Yan. Siguro pag kailangan, pero hanggat kaya, hindi ko na rin siya ina-apply ngayon. Yung mga paano na yan, mga pataob-taob ng crane, patuwad-tuwad. Ayan, hindi ko rin siya ginagawa. So balik tayo, shoutout, nakalimutan ko, sorry. Shoutout na rin pala sa mga nakasabayan ko. Ayan, si Mark Rodel Marsan, magkabatch kami niyan. So isa na rin siya magiting na operator ngayon. At nasa Saudi siya ngayon. So pare, shoutout sa iyo paring Mark Rodel Marsan. At isa sa mga naging kabatch ko rin si Rolly Miranda. Ito yung time na nahuli na ako nag-ooperate ng crane. Natanggal ako sa serbisyo dahil na huli ako nag-ooperate ng crane. At ang pumalit sa akin ay si Rolly Miranda.
alias long hair. So simulat sa pala nakilala ko to si parang Rolly, long hair talaga to hanggang ngayon. Hindi ko nga nakita to kung ano yung tsura nito pag maiksi ang buhok eh. Okay. Shoutout kay Jonathan Bronsal. Shoutout na rin kay Joel Nis Knockout TV. Yan. Shoutout kay Gary Mandasok. At shoutout sa aking magiting na kasama dito sa trabaho, si Paul Balaoro. Simulat sa Paul siya yung talagang lagi naka-stay sa akin. Shoutout sa iyo, paring Paul Balaoro. Shoutout na rin kay JSH Malmasa. At shoutout na rin kay Noli, no, ng Subway Project Depo Mindanao Avenue, Valenzuela. Ito sa may Shimizu, no. So lahat ng mga Shimizu, Mayon, shoutout sa inyo mga tol. Kasama na dyan sila Konsimaki, yung dati kong operator. Kila Elwood Manuel na ng Shimizu. Shoutout kay Joms Ferrer ng Shimizu. At lahat ng mga staff dyan, ng mga crane operator rigger dyan, shoutout sa inyo. Pati na kasama nyo sa mga Mayon. So marami sila dyan. At sama ko na rin si Jomar Ampong. Salamat sa iyo, Jomar Ampong. At shoutout kay si Noli Serino. Yan, yung hindi ko nabasa yung apelido niya kaya na. Shoutout kay Noli Serino ng Subway Project. At eto nga na ulitin ko, so marami nagchat sa atin na gustong matuto at gusto nila mag-training dito sa aming pinapasokang company. So hindi siya ganun kadali, no. Unang-una wala sa akin ang power na tumanggap ng empleyado. Kung ano lang ipinadala sa akin ng opisina namin na i-trade test, so in-entertain natin, tine-trade test lang natin. Hindi ako yung namimili na na kung sino yung i-trade test or kung may mga kakilala. Actually mga tol, isa sa mga kakilala ko hindi ko pa naipasok dito kahit sa mga kapatid ko, kamag-anak. Although gusto ko silang ipasok pero wala sa akin yung power na i-hire sila. Kumbaga lahat ng dumadaan dito sa amin is nanggagaling sa opisina at pinapadala lang dito sa site, and then yun nga, tine-trade test lang natin. So tuloy natin to, no. Shoutout muli kay Marlon Parico Manuel. Nagkakilala nga kami 2014 noon to, papakita ko siguro yung screenshot ng aming conversation. Isa pa lang siyang labor noon 10 years ago. Ang tagal na rin, no, 10 years ago. So yun nga, may mga conversation kami, nagpapatulong siya kung paano daw matuto mag-operate ng crane kasi pangarap na daw talaga niya. So to make it short na lang, no, nung time na yun, hindi pa ako nagbablog nga noon. Nag-uusap lang kami by chat. So natutulungan ko lang siya by chat lang. Kung may mga tanong siya na hindi maintindihan niya, nagchat-chat lang kami, ganun. Pero yung pagsisikap niya as yung dedikasyon niya maging crane operator, nasa sariling kamay talaga natin, no? So kung kayo nagsisikap talaga kayo na maging crane operator, pagsikapan nyo talaga. At wag lang iasa sa mga niya, na mga tulad niya, may kakilala kayo, although may kasama na rin yon, na kung may makatutulong sa inyo mas maganda. Pero yun nga, yung sariling pagsisikap, no, yung dedikasyon sa trabaho. Unang apply niya yata ay nag-fail din siya, no. So unang-una, di ko lang kung paano way ginawa niya, kumuha yata siya ng NC1. Basta mga 1 year pa noon 1 year pa kami nagchat noon, hindi pa rin siya nakakuha ng NC1 as rigger, so tuloy pa rin siya as labor. Hindi ko alam kung paano ang diskarte ginawa niya, nakakuha siya ng NC1. Alam niyo mga tol kung ano yung mahirap dito? Para makakuha ka ng NC1, kailangan mo ng COE para kumuha ka ng assessment. So yung Certificate of Employment ng 1 year. So paano ka magkakaroon ng Certificate of Employment kung hindi ka nga makakapag-apply as rigger? So yun ang isa sa mga dahilan na mahirap na dito sa Pilipinas. Parang walang iniwan niya sa ID, no? Paano ka kukuha ng isang ID, wala kang ID? Kailangan ka pa nang hingian ng dalawa pang ID. Kaya ka nga magpapa-ID kasi wala kang ID. So ganun siya kahirap ang sitwasyon mga tol, no? Paano ka magkakaroon ng NC2 kung kailangan mo ng COE? Paano ka nga naman magkakaroon ng COE kung wala kang experience kasi nga nag-a-apply ka pa lang as rigger? So ganun kahirap yung sitwasyon mga tol, no? So kanya-kanyang diskarte tayo dito natin naasahan yung talagang sarili natin. So walang konkreto sagot kung paano natin masosolusyonan yung ganyang sistema, no? At yun nga, nakakuha siya ng NC1. Syempre gagamitin niya na ngayon, apply siya. Siguro yung experience na nun hindi pa ganun kalawak kasi mahahasa ka na yan pag nagtatrabaho ka na. So nag-apply siya, nagpatulong siya sa akin, no? Nirecommend ako naman siya sa isang kaibigan ko. Although, yun nga, pagdating doon sa trade test is bumagsak yata siya. So hindi pa doon natatapos yung kwento niya. Talagang tinuloy niya pa rin. Hindi siya nagsumikap talaga siya. Dapat ko bang banggitin yung mga company na napasukan niya? Siguro hindi na. So, and then time, natanggap siya sa isang company, no? As tower crane rigger. Doon na nag-start yung kanyang legendary. Siguro naman ay mabait na tao to, although hindi kami nagkasama kasi ikaw mga tol. Eto mga tol, pag ang crane operator talaga is may maganda rin banding nyo. Kahit 2 buwan pa lang kayo magkakilala, 1 linggo pa lang kayo magkakilala, may chance talaga na turuan ka niyan, lalo't kung masipag kang rigger yan, madali kang kausap.
Yun nga. Pero kung tatamad-tamad ka naman, ewan ko sinong operator magtuturo sa'yo. So yun, bonding lang. Basta may magkaroon ka na close. So hindi naman sa kailangan suhulan mo yung operator mo para turuan ka. No? So hindi naman kailangan dumaan sa ganong style. Yung friend, yung bonding nga lang talaga. Kailangan maganda yung samahan nyo. Hanggang sa kusang loob ka na niyang turuan. Hindi mo na siguro kailangan ipagpilitan sarili mo. At yun nga, yun, natuto siya as tower crane. So yun ang pinakauna niyang unit, no? Naging tower, natuloy yung kanyang pangarap na maging isang tower crane operator. At hindi pa doon nagtatapos mga tol. Nangarap pa uli siya, gusto niya makahawak doon ng mobile crane. At ito nga, kung sisilipin niyo yung kanyang pahina, yung Facebook page niya, ay isa na siyang magiting na crane operator ngayon ng mobile. So nakakahawak na rin yata siya ng raft terrain and then crawler. So kung ano yung pinagdaanan ko doon, pinagdaanan niya na napalagay ko mas mahirap pa. Kasi ako talaga nag-start ako as crane helper. Kumbaga nasa crane na kagad ako eh. Siya is dumaan ng labor, walang kakilala, nangangapa. So iba yung niya eh. Sa edad niya na yan na parang ang bata niya pa ngayon. Hindi ko lang kung ilang taon siya, pero sa itsura niya bata pa siya. At yun nga, isa siyang magandang halimbawa, no? Nasa lahat ng mga gustong maging maging rigger, operator, siguro mas magandang stepping stone is dumaan muna na sa rigger para mas malapit kayo sa crane, tulad nga niyan. Yan, saludo sa lahat ng mga crane operator na nagturo pala kay Marlon Palico Manuel, no? Shoutout sa lahat ng crane operator na mahilig magturo. At yun nga, magaling makisama. At yun nga, tulad ng sinabi ko kanina, yung operator, hindi niya pwedeng i-please na pwersa niya, turuan niya kayo. Kumbaga hindi niya kasi obligasyon yun eh, although magkasama kayo, magpartner kayo. Kasi alam niyo naman yung risk na ang pinakamahirap turuan, alam niyo mga tol, yung palagang first timer. Kasi hindi maiwasan niya na ang sakit ng mga first timer is yung nakakatublak, ganyan. Tapos ang gusto pa ng mga first timer, gusto nila kagad may load, ayaw nila practice lang yung mismong familiarization lang, gusto nila kagad yung marunong agad. So ayaw dumaan ng basic, nagmamadali. So talagang step by step yan, huwag kayo magmamadali. Time, yan, kung talagang oras na kailangan nyo talagang mag-operate yung libre, ayan. Tapos dagdag ko na rin, yun nga, pag nagpa-practice kayo, talagang huwag kayong mainip. Kahit sa isang araw makapag-practice kayo ng mga 30 minutes, ganyan, mga try lang, papasok din sa utak niyo yan. Kasi pag tinuloy-tuloy niyo yan, minsan ma-overwhelm din kayo eh. At sa mga marurunong na, no, so takot lang mag-apply, huwag kayong matakot. Talagang dating talaga yung time na haharapin niyo yung takot na yan, mag-a-apply kayo para sambat doon din talaga kayo pupunta. Huwag kayong matatakot bumagsak. Kasi lahat kami, ako nakailang din ako dati, nakailang apply din ako na bumabagsak din ako. So bas doon tumatatag yung kahit paano nagkakaroon ka ng idea. Lalo na kung yung pinagsampahan mo na una hindi mo kabisado, pag nag-apply ka, nasubukan mo yun, dagdag sa kaalaman mo yun eh. Lalong dumalawak yung kaalaman mo eh. So mga to, siguro sa susunod na natin, pag-usapan natin kung ano yung mga natutunan ko na basic bago pa ako nakapag-operate. Kita-kits mo tayo next vlog tol, no? Kasi ito nga, mag-start na kami ng trabaho. At salamat nga pala sa lahat na nagpa-shoutout. At kita-kits tayo next vlog. Ingat sa trabaho. God bless. Down, down.